Nagsisimula ang kwento sa dalawang pangunahing bida, na pinangalanang Asta at Yuno, na inabandona noong mga sanggol sa malayong nayon ng Hage. Sa isang mundo kung saan lahat ay maaaring gumamit ng magic, si Yuno ay lumaki na may pambihirang magic ability, habang si Asta ay lumaki na walang kakayahan, isang katangian na madalas siyang kinukutya. Isang araw, nakiusap si Asta kay Sister Lily na pakasalan siya, ngunit tinanggihan niya ito. Tinukoy din ni Yuno na bilang isang madre, hindi siya maaaring pakasalan ni Lily. Ang mga bata sa simbahan ay napakalaking tagahanga ni Yuno sa kanyang mahiwagang kakayahan, habang si Asta ay nahihiya sa kaganapan. Sinabi ni Lily na ang dalawa ay dating magkasama, ngunit isang insidente ang naging dahilan upang si Yuno ay naging malamig kay Asta. Matapos mapahiya sa kawalan ng magic, sinanay ni Asta ang kanyang sarili sa isang kalapit na kagubatan, tiwala sa kanyang pisikal na kakayahan, at nanumpa na siya ang susunod na Wizard King. Nang sumunod na araw, si Yuno, kasama ang ilan pang mga bata, ay pumunta sa Grimoire Tower ng kanilang bayan, kung saan minsan sa isang taon, ang mga individual na kaedad nila ay tumatanggap ng sarili nilang mga grimoires, na nagbibigay ng pag-asa na maaaring gumamit ng magic balang araw. Ang bawat isa ay tumatanggap ng kanilang mga grimoires, ngunit ang atensyon ng lahat ay napunta kay Yuno nang matanggap niya ang Four-Leaf Clover Grimoire, na kilala na ginamit ng unang Wizard King, na sikat sa mga katangian nitong nagbibigay ng swerte. Gayunpaman, nalulungkot si Asta dahil ang isang grimoire ay hindi itinalaga sa kanya, at muling kinukot siya ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Patuloy siyang nagsasanay ng husto, nanunumpa na maaabutan niya si Yuno pagdating ng panahon. Samantala, nakaharap ni Yuno ang dalawang maharlika na naruroon din sa seremonya. Naiinggit na sila ay nasa ibaba ng entablado, inatake nila si Yuno, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang kahirap-hirap na tinaboy ng kanyang wind magic. Isang lalaki ang biglang nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Rivchai, the Chain Magician, ang umatake kay Yuno na ginapos siya gamit ang kanyang mga kadena. Tinakaw niya ang grimoire ni Yuno dahil ang Four-Leaf Clover Grimoires ay nagkakahalaga ng mataas na presyo sa black market. Dumating si Asta upang iligtas si Yuno at sa kabila ng kanyang pisikal na pagsasanay, hindi pa rin niya magawang makipagsabayan sa kadena ni Rivchai, kaya nahuli siya, at hayagang tinutuya at iniinsulto ni Rivchai si Asta, at nang ihayag ni Rivchai na wala siyang maramdamang mahika, si Asta ay lubhang nasiraan ng loob. Bago tuluyang sumuko si Asta, nagsalita si Yuno, na idineklara na si Asta ang kanyang pinakadakilang karibal. Nabuhayan muli ng sigla si Asta, at isang itim na grimoire na may marka ng 5 dahon na clover ay lumilitaw mula sa hangin. Ang may 3 dahon na clover ay kumakatawan sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang may 4 na dahon na clover ay kumakatawan sa tahanan, at sa loob ng may 5 dahon na clover ay naninirahan ang isang demonyo. Mula sa kailaliman ng itim na grimoire, lumabas ang isang itim na espada. Sa nakalipas na 10 taon, hindi mapaghihiwalay si Asta at Yuno. Bagamat si Asta ay katulad ng dati, si Yuno ay isang iyakin. Ang isang bagay na pareho ang dalawa ay pareho silang humahanga sa Wizard King, na naririnig nila mula sa mga kwento na sinasabi sa kanila ni Sister Lily. Sa murang edad ay gusto na ni Asta na maging Wizard King upang makalikom ng pondo para sa kanilang simbahan. Nagpupumilit siyang makatulong sa mga nakapaligid sa kanya para maging karapat-dapat siya sa titulo, ngunit nabigong mahanap ang anumang bagay na maaari niyang gawin, si Yuno ay inatasan ng kanilang ama na maghatid ng isang mahalagang liham sa susunod na bayan. Pagkatapos maihatid ni Yuno ang sulat, siya ay binugbog ng isang lasing na nagnakaw ng kanyang kwintas. Nagsimulang umiyak si Yuno, ngunit lumitaw si Asta at walang humpay na inaatake ang masamang tao. Dahil sa takot ng lalaki, sumuko siya at umalis, at sinabi ni Yuno na palaging ginagawa ni Asta ang mga imposible. Sa kasalukuyan, pinapanood ni Yuno ang itim na espada ni Asta na nagpapawalang bisa sa mga mahika ni Rivchai. Pagkatapos ay idineklara ni Asta na siya ang magiging Wizard King kahit walang magic. Tinalo niya si Rivchai, at pagkatapos ay excited niyang ipinakita kay Yuno ang sarili niyang grimoire. Naalala nila ang kanilang pangako noong bata pa sila, muling idineklara ni Yuno si Asta bilang kanyang karibal at upang patunayan sa lahat na kahit sino ay maaaring maging Wizard King, kahit na sila ay ulila mula sa isang backwater town. Sa paglubog ng araw, ang dalawa ay nagkasundo habang sinisimula nila ang kanilang tunggalian para maging susunod na Wizard King.
Sa ilang siglo na ang nakalipas, isang malaking demonyo na nagbabantang wasakin ng mundo ay natalo sa kamay ng isang mahusay na salamangkero na nakilala bilang ang unang Wizard King. Ang titulong ito ay ipapasa sa mga henerasyon at tutulungan ng Magic Knights na nagpatuloy sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang Magic Knights ay binubuo ng 9 na squad, at ang maging isang Magic Knight o ang Wizard King ay isang inspirasyon ng lahat. Matapos ang mga kaganapan ni Rivchai, parehong nagsasanay sina Asta at Yuno para makasali sa darating na exam ng Magic Knights para mapabilang sa isa sa 9 na squad. Bagamat si Padre Orsi ay tutol sa isang tauhan na nakikilahok, ang Wizard ng Grimoire ay nangangatuwiran na ayos lang sa kanya na pumunta, at sumang-ayon din si Sister Lily. Kinabukasan, kasama ni Asta si Nash, isa sa mga bata mula sa orphanage, na nagsasabi na walang kabuluhan ang layunin na maging Wizard King. Dagdag pa niya na bawal mangarap ang mga mahihirap na ulila na tulad nila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Asta na anumang bagay ay maaaring gawin kung hindi ka susuko, na tila pinatunayan niya pagkatapos wasakin ng isang higanteng mangkok at bumuho. Sa gabi, bago sila nakatakdang umalis, ang orphanage ay may malaking kapistahan na may temang patatas para sa kanilang pag-alis. Nagbiro si Father Orsi na gusto niyang laging nakikita si Asta, anuman ang ikinagalit niya. Maagang umalis ang dalawa kinabukasan, at sinabi ni Nash na sasama rin siya sa Magic Knights balang araw. Naging emosyonal si Sister Lily nang makitang umalis ang dalawang pinakamamahal na miyembro ng kanyang pamilya. Sinimulan ng dalawa ang kanilang mahaba at mahirap na paglalakbay patungo sa kabisera ng Clover Kingdom, gamit ang kanilang mahika upang mabuhay at makipagkarera sa daan. Pagkaraan ng ilang araw, dumating sila na handa ng kumuha ng pagsusulit sa Magic Knights at gawin ang kanilang mga unang hakbang upang maging Wizard King. Pumasok sina Asta at Yuno sa Castle Town ng Kika at pumunta sa lugar ng pagsusulit ng Magic Knights. Nakakaakit ng pansin si Yuno dahil sa pagiging isang wielder ng Four Leaves Clover, habang si Asta ay nakakaakit ng atensyon sa pagiging maingay, na labis na ikinagalit ni Yuno. Pagdating doon, ang mga examinees ay dinagsa ng mga anti-birds at lumapit sa mga may mahinang magical energy, habang si Yuno ay may balahibo ng naraya. Si Asta ay hinabol ng maraming ibon, at sa katuwaan ng lahat, mabilis siyang tumakbo patungo kay Yami, ang kapitan ng Black Bulls Knight, isang squad na sikat sa reputasyon ng collateral damage, at itinuturing na pinakamasama sa lahat ng squad. Nagbanta si Yami na papatayin niya si Asta matapos siyang tawaging isang matanda, na ikinatuwa ni Sek, isa pang examinee na nagpakilala kay Asta. Hindi nagtagal, ang mga paputok ay hudyat ng pagsisimula ng tamang seremonya, at ang iba't ibang mga kapitan ng Magic Knight Squad ay pumasok sa arena, at isa-isang ipinaliwanag ni Sek ang mga ito kay Asta. Ang captain ng Golden Dawn na tinawag na William ay itinuring na pinakamalakas sa lahat ng mga kapitan at siya ang lalaking pinakamalapit sa pagiging Wizard King. Sinimulan ni William ang pagsusulit sa pamamagitan ng pagbibigay sa lahat ng isang kahoy na broomstick, ngunit dahil si Asta ay walang magic ability, hindi niya magawang lumipad. Ang ilan sa mga pagsusulit ay nangangailangan ng magic control, na kung saan si Asta ay nabigo ng paisa-isa. Gayunpaman, ang panghuling pagsusulit ay inihayag na isang combat round, at si Sek ay nagboluntaryo upang labanan siya. Sa pag-aakalang si Asta ay madaling kalaban, na ninais ni Asta ang isang magandang labanan, ngunit ipinakita ni Sek ang kanyang tunay na kulay sa pamamagitan ng pagtawag ni Asta na isang maruming magsasaka. Gumawa si Sek ng kanyang sariling magic barrier na nilalayong protektahan laban sa mga pag-atake, habang naglalabas ng mga barrage na magic bolts, na ipinagmamalaki niya bilang isang mahusay na offensive at defensive na spell. Nagsimula ang laban sa mabilis na pagkapanalo ni Asta kay Sek. Winasak ni Asta ang kanyang barrier gamit ang kanyang black sword, na ikinagulat ng lahat na umaasang matatalo si Asta. Si Asta ay nakatayo sa harap ng walang malay na si Sek, ipinahayag niya na hindi siya naririto upang makipaglaro, ngunit maging isang Wizard King. Nagkaroon ng interes ang iba't ibang mga kapitan, lalo na si Yami, na nararamdaman na si Asta ay walang anumang mahiwagang kakayahan at ang kanyang nagawa ay dahil lamang sa kanyang pisikal na lakas. Maayos na nagpapatuloy ang laban hanggang sa si Yuno ay hinamon ni Salem, isang maharlika na nakikita si Yuno na isang mababang uri. Gayunpaman, sa kabila ng paggamit ni Salem sa kanyang tinaguri ang pinakamalakas na pag-atake, madali lang siyang natalo ni Yuno sa kanyang win magic. Pagkatapos, ang mga examinees ay tinawag isa't isa,
at ang mga kapitan ay magtataas ng kanilang mga kamay upang ipahiwatig ang kanilang interes na sila ay sumali sa kanilang squad, at ang examinee ay maaaring pumili mula sa mga kapitan na nagtaas ng kanilang mga kamay. Gayunpaman, kung wala sa mga kapitan ang nagtaas ng kamay, ang examinee ay ituturing na nabigo at mapipilitang umuwi. Ang selection process ay nakakagulat na ito ay mahigpit dahil kakaunti lamang ang nakakakuha ng mga alok. Gayunpaman, nang tinawag na si Yuno, itinaas ng bawat kapitan ang kanilang mga kamay, na ikinagulat ng lahat, dahil iniisip nila na mga maharlika lamang ang maaaring sumali sa Golden Dawn at Silver Eagles. Sa pagnanais ng pinakamaikling landas na maging Wizard King, pinili ni Yuno na sumali sa Golden Dawn. Pagdating naman kay Asta, wala sa mga kapitan ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Si Asta ay nalungkot at hindi nagtagal ay kinawayan na umalis sa selection area, ngunit bumaba si Yami upang harapin siya. Sinabi ni Yami sa kanya na ganoon ang malupit na katotohanan ng walang anumang magical power, at tinanong siya kung balak pa rin niyang maging Wizard King. Nang ipinahayag ni Asta ang kanyang layunin, humanga si Yami at binigyan siya ng imbitasyon na sumali sa Black Bulls, at sinabi ni Yami na baka balang araw ay maaari siyang maging Wizard King. Nagkita at nagpaalam sina Asta at Yuno, habang papunta sila ngayon sa kani-kanilang landas. Kinuha ni Yami si Asta at itinapon siya sa isang portal na ginawa ni Finral sa base ng Black Bull, kung saan tinatanggap siya sa pinakamasamang magic squad ng kaharian. Si Asta ay namamangha sa isang magulong eksenang lumaganap sa harap niya sa base ng Black Bull. Sinabi ni Yami sa squad na ihinto ang pagwasak sa base, ngunit binasag niya ang isang pader. Ipinakilala sila ni Yami kay Asta, at nagulat ang mga miyembro na nagmula siya sa nayon ng Hage. Isa-isa siyang ipinakilala ni Finral sa mga miyembro. Sa pagtatapos ng pagpapakilala, si Magna, na nag-aalinlangan sa kakayahan ni Asta, ay nagbigay sa kanya ng pagsubok upang makita kung siya ay karapat-dapat sa isang balabal ng Black Bull. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga pagsubok ay isang pagsubok sa pisikal na kakayahan ni Asta, na madali niyang natapos. Gayunpaman, para sa pagsubok sa laban, hinahamon niya si Asta na i-absorb at i-deflect ang kanyang fire magic, at sa kanya lang siya makikilala bilang Black Bull. Pagkatapos ay inilabas ni Asta ang kanyang Black Sword na pumukaw sa interes ng iba pang mga Black Bulls, nag-magnify ng isang higanteng bola ng apoy, na halos nagagawang ilihis ni Asta pabalik sa kanya. Natakot si Asta na pinatay niya ang sarili niyang kasamahan, ngunit gumaan ang kanyang loob nang makita niyang lumabas si Magna na hindi nasaktan. Nang mapawalang bisa ang sarili niyang magic sa huling segundo, tumakbo siya papunta kay Asta, na labis na humanga sa kung paano niya ibinalik ang sarili niyang magic sa kanya. Pero mas lalo siyang humanga nang malaman niyang walang magic si Asta, na tinatawag siyang tunay na lalaki. Sumama ang iba pang mga Black Bulls na binabati siya, at gaya ng ipinangako, ibinibigay nila kay Asta ang kanyang balabal na Black Bull, na buo niyang pinagmamalaking tinatanggap. Opisyal na ngayon ang kanyang membership, malugod siyang tinanggap sa Black Bulls. Habang nagdiriwang ang grupo, tumingin ang isang batang babae na bagong recruit sa Black Bulls, na iniisip na si Asta ay isa lamang insekto. Ipinakita si Asta sa kanyang kwarto, at bagamat ito ay sira-sira na, masaya pa rin siyang magkaroon ng sariling kwarto sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Magna na magsulat ng isang liham pabalik sa kanyang pamilya sa Hage. Gayon din, ipinakita si Yuno sa kanyang mas marangyang silid sa Golden Dawn, kung saan ang kanyang instructor na si Klaus ay hindi gumagalang sa kanya dahil si Yuno ay hindi isang maharlika. Si Lily at ang iba pa sa orphanage ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagtanggap kay Asta at Yuno ng Magic Knights, at sila ay natuwa. Umalis si Orson para ipakalat ang balita sa buong nayon, habang si Lily ay tahimik na bumati ng good luck sa dalawa. Kinabukasan, habang binibigyan ni Magna si Asta ng engranding tour sa base ng Black Bull, nakatagpo nila si Noel, ang kasamang recruit ni Asta at isang miyembro ng royal family. Naramdaman niyang walang magic si Asta at pinaalis niya ito, tinawag niyang insekto at pinakita niya ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Naglabas siya ng isang orb na gawa sa tubig patungo kay Asta, ngunit ito ay hindi maipaliwanag na tumama kay Magna. Si Noel ay galit na galit at iniwan ang kanyang balabal ng Black Bull, tinawag itong pinakamasamang pangkat sa kaharian bago umalis. Kinalaunan ay nakatagpo ni Asta si Noel sa kagubatan, nagsasanay ng kanyang water magic, at nakita ni Asta ang kakulangan ni Noel. Bagamat siya ay pinagpala ng mahusay na kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga spells ay hindi tumatama sa kanyang target. Ito ay isang katangian kung saan siya ay kinutya ng kanyang pamilya,
kabilang ang kanyang kapatid na lalaki na kapitan ng Silver Eagles. Nang makita ni Noel si Asta, siya ay nahiya at sinubukan niyang umatake, ngunit nawalan ito ng kontrol at siya ay natrap sa nilikha niyang magic. Dahil si Asta lang ang kayang magligtas sa kanya, hinagis ni Yami si Asta patungo kay Noel, pinawalang bisa ang Mahika gamit ang kanyang Black Sword, at natakot si Noel na siya ay kutsain muli. Ngunit nagulat si Noel nang purihin ni Asta ang kanyang magic ability, at sinabi na kung magsasanay siya, hindi siya matatalo, at tiniyak ng iba sa Black Bulls na hindi malaking bagay ang kanyang kabiguan na kontrolin ang kanyang Mahika. Lahat sila ay may mga kakulangan, at ang isa o dalawang kakulangan lang ay hindi nagpapabago bilang tao. Tinanggap ni Noel ang kamay ni Asta at napagtanto na ang squad na ito ay tatanggap sa kanya kung sino siya. Maagang gumising si Asta para magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain sa paligid ng base, ngunit napagtanto niya na ito ay walang pinagkaiba noong siya ay nasa orphanage. Sa paglipas ng almusal, tinanong ni Asta ang iba pang mga miyembro kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Magic Knight, at bawat isa ay nagbibigay ng kanilang makasariling sagot, at iniisip ni Noel kung talagang siya ay bagay sa Black Bulls. Dumating si Yami sa cafeteria at tinawag si Magna upang sumama sa isang napakahalagang misyon. Tinanong ni Asta kung maaari siyang pumunta, ngunit sinabi ni Magna na bawal silang magsama ng mga bata. Tumalabas na ang kanilang mahalagang misyon ay laro ng poker kasama ang mayor ng Sosi Village na si Seihai. Matapos matalo ang lahat ng kanyang royal flush, bumalik sila sa bahay. Ipinaalam nila kina Noel at Asta ang kanilang unang misyon bilang parusa sa pagkatalo laban sa alkalde. Sila ay may tungkulin sa pagharap sa isang grupo ng baboy ramo na gumagala sa nayon ng Sosi Village. Inihayag ni Asta na wala silang kinalaman dito dahil si Yami ang natalo, ngunit nagbanta si Yami na papatayin sila kung hindi sila pupunta. Nag-aalala si Noel na baka wala siyang maitutulong dahil sa kawalan niya ng kanyang magic control, ngunit tiniyak sa kanya ni Magna na naroon siya para maglinis kung magkagulo. Dahil hindi makagawa ng portal si Finral sa mga lugar na hindi pa niya napuntahan, at si Noel at Asta ay walang kakayahan na sumakay ng magic broomstick, napilitan si Magna na dalhin sila sa Sosi Village sakay ng kanyang customized na broomstick, ang Crimson Cyclone. Nakaranas sila ng magulong biyahe, samantala ilang misteryosong individual ang dumating din sa Sosi Village para maghanap ng Magic Stone. Kabilang sa kanila ang isang lalaking may peklat sa mukha, na may talento sa ice magic. Pagkatapos makaharap ang ilang mga monsters sa labas ng Sosi Village, sinabi ni Magna sa kanilang dalawa na sa kanyang kabataan, siya ay isang magulo at masama, ngunit siya ay itinuro ng alkalde na si Seihai. Si Seihai ang nagudyok sa kanya na maging isang Magic Knight sa kabila ng pagiging magsasaka. Pagdating nila malapit sa nayon, kinilabutan si Magna nang makitang may ambon na bumalot sa buong bayan. Inutusan niya si Asta na gamitin ang kanyang Black Sword upang mawala ang ambon, at ang tatlo ay pumunta sa sentro ng lungsod, kung saan nakita nila ang mga taga-nayon ay inatake mula sa mga icicle shards. Dito ay nakita nila ang isang Skarsgårdman na nagngangalang Heath, kasama ang tatlo pang salamangkero na nagbabanta na lipulin sila. Nang sabihin ni Heath na ang mga magsasaka sa nayon ay mga mababang uri, sina Asta at Magna ay nasaktan at nanumpa na ipagtanggol nila ang mga mamamayan ng Sosi Village. Nagulat si Heath sa kakayahan ni Asta na mapawalang bisa ang kanyang Mahika, at sinimulan niyang puntiryahin ang mga taga-nayon. Si Asta at Magna ay galit na sinubukang ipagtanggol ang mga taga-nayon, ngunit sila ay nahihirapan na depensahan ang pagsalakay ni Heath. Nauubusan na ng magical energy si Magna, at binato ang lahat ng mayroon siya ngunit patuloy na dumarating ang icicle shards. Sinabi sa kanila ni Heath na handa siyang palayain sila kung iiwan nila ang mga taga-nayon, habang nararamdaman ni Noel na nagpipigil siyang gamitin ang kanyang Mahika. Gayunpaman, nang hinawakan ng isang batang babae ang kanyang palda at humihiling sa kanya na iligtas sila, mayroong isang bagong magic ang lumitaw sa kanyang grimoire, isang si Dragon Slayer. Naglabas siya ng napakalaking vortex na gawa sa tubig na nagtatanggol sa kanyang sarili at sa mga taga-nayon. Si Heath ay namangha sa sobrang lakas ng kanyang Mahika, at sa kabila ng kanyang paulit-ulit na icicle volley, nabigong makapasok ang mga pag-atake ni Heath sa kanyang harang. Sinamantala ni Asta ang pagkakataong mag-mount ng counterattack ngunit matalino si Heath at pinadulas niya si Asta sa isang piraso ng yelo. Pagkatapos ay mahinahon siyang lumakad patungo sa harang ni Noel at sinimulan nitong gawing ice ng paunti-unti. Batid ni Magna ang kanyang likas na kalamangan laban kay Heath, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil alam niyang ang kapasidad ng magic ni Heath ay higit na malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, bumalik si Asta at sinubukang patayin si Heath, ngunit hindi ito nagtagumpay. Si Magna ay humanga sa walang humpay na pag-atake ni Asta, at nilabas niya ang kanyang huling alas.
Binato niya ang kanyang prison death scatter shot na isang napakaraming apoy, ngunit matagumpay itong naitaboy ni Heath. Nang tila nawala ang lahat ng kanilang pag-asa, biglang lumitaw si Asta sa likod ni Heath at ginamit ang kanyang black sword upang ibalik ang nakakalat na apoy kay Heath at sa kanyang mga kasama. Nalaman ni Heath na ang apoy ay hindi kusang namamatay, at pilit niyang sinisikap na patayin ito gamit ang kanyang ice magic. Ngunit muling umatake si Asta na pinatumba si Heath. Pinigilan ni Magna ang mga natitirang miyembro, ngunit isa sa kanila ang nakatakas. Si Asta ay bumagsak mula sa kanyang mga pinsala, ngunit si Noel ay tumingin, na nagsasabi na kahit siya ay maingay at nakakainis, siya ay kahanga-hanga. Nang maglaon ay sinubukan nilang tanungin si Heath, ngunit napagtantong siya ay nahuli. Pinatay niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga crony. Ang tatlo ay nagulat lalo na si Asta, na naiinis sa tahasan nilang pagwawalang bahala sa kanilang buhay. Pagkatapos ay nilibing nila si Seihai, habang ang isang umiiyak na ulila ay nagpahayag na siya ay magiging isang Magic Knight balang araw, sa kabila ng pagiging isang karaniwang tao. Hinihikayat siya ni Magna at Asta na sundin ang kanyang mga pangarap, at isang anti-bird ang biglang lumusob at lumapit kay Asta. Napansin nila na ang bibig nito ay may hawak na magic stone na maaaring ang target ni Heath. Sinabi ng batang ulila na ito ang matandang charm ni Seihai at iniaalok ito sa kanila bilang gantimpala. Samantala, nalaman ng isang lalaki na nakabalabal ang pagkamatay ni Heath at inamin ang pagmamay-ari ng magic stone. Sa ngayon ay hinawakan niya ang isang malaking lapida, na sinasabing malapit na ang muling pagkabuhay ng kanilang Panginoon, at ang kanyang damit ay nakatatak ang simbolo ng Golden Dawn. Bumalik ang tatlo sa base ng Black Bull at sa kabila ng pagkamatay ni Seihai, pinuri sila sa pagtatanggol sa mga taga-nayon. Para sa kanilang mga pagsisikap, ang Wizard King ay ginawaran sila ng isang Gold Star, na dinala ang kabuoang Black Bull sa negatibong 30 star, kumpara sa Golden Dawn na mayroong 70. Ibinigay ni Yami sa kanila ang kanilang sweldo na 200,000 barya. Natuwa si Asta dahil hindi niya nakita ito sa kanyang buong buhay. Plano niyang magpadala ng bahagi sa bayan ng Hage, ngunit inanyayahan sila ni Vanessa na mag-shopping. Kinabukasan, pumunta sila sa bayan kasama si Vanessa, at nakita nila sina Finral, Gosh at Charmy na gumagastos ng kanilang mga sweldo sa kanilang sariling paraan. Pagkatapos bumili ni Vanessa ng ilang halamang gamot, dinala niya sina Asta at Noel sa isang tagong eskinita kung saan matatagpuan ang black market. Sa simula ay nag-alangan si Noel na makibahagi sa mga posibleng ilegal na pakikitungo, ngunit kumbinsido siyang lumahok nang sabihin ni Vanessa na maaaring makatulong sa kanya ang ilang artifact na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Samantala, nasa eskinita rin si Sek, na natalo sa isang larong baraha laban sa isang matandang babae. Umalis siya upang tapusin ang kanyang misyon, ngunit nananatiling masaklap ang kanyang buhay sa pagiging miyembro ng The Praying Mantis. Nakita niya sina Noel at Vanessa, at nabighani siya sa kanilang kagandahan. Sinubukan niyang makipag-date sa kanila ngunit siya ay tinanggihan. Bumalik si Asta mula sa pagbili ng mga novelties, at muli niyang nakasama si Sek, na nagseselos na nakakasama ni Asta ang dalawang magagandang babae. Biglang sumigaw ng tulong ang isang matandang babae habang ninakaw ang kanyang mga napanalunan. Bilang tugon, kumilos si Asta at hinabol niya ang magnanakaw sa buong eskinita, habang si Sek ay sumusunod sa kanyang likuran, na nakasakay sa isang magic cloud. Nabigla ang magnanakaw sa paghabol ni Asta at nalilito kung paano makakasabay si Asta sa kabila ng kanyang pagsakay sa ulap. Dahil alam ni Asta na ang ulap ay gawa sa mahika, inihagis ni Asta ang kanyang espada upang i-disable ito. Bumagsak ang magnanakaw sa lupa, kung saan naghihintay si Sek na hulihin siya. Gayunpaman, siya ay sinaksak ng isang poison dagger at natatakot na siya ay malapit ng mamatay, ngunit hinikayat siya ni Asta na mabuhay. Dumating si Vanessa at ginumot ang lason, at umalis si Sek kasama ang magnanakaw. Nagpaalam siya kay Asta, Noel at Vanessa. Ibinalik nila ang ninakaw na pera sa matandang babae, at binabalaan nila siya na maging mas maingat na sa susunod. Sa kanilang pag-alis, napag-alaman na ang matandang babae ay hindi isang matandang babae dahil nagpapakitang ito ay ang Magic King na si Julius. Kumanga siya sa anti-magic sword ni Asta, at nang tumingin siya sa langit, nakita niya ang isa pang kawili-wiling prodigy na si Yuno. Kasama ni Yuno ang kanyang co-recruit na si Mimosa at ang kanyang instructor na si Klaus, sila ay inatasang i-escort si Salem patungo sa Heart Kingdom. Si Salem, ang nakalaban ni Yuno sa pagsusulit ng Magic Knights, ay nagtanong sa kanya kung saan siya nagmula, at binanggit ni Yuno ang kanyang bayan ng Hage. Biglang natakpan ng itim na ulap ang kalangitan, at nang lumapit si Yuno para imbestigahan ito, inatake siya ng mga bandido. Bagamat nawalan siya ng balanse ay natalo pa rin niya ang mga bandido, ngunit si Klaus ay may pag-aalinlangan,
dahil si Yuno lang ang pinuntirya ng mga bandido at hindi si Salem. Si Salem ay interesado sa bayan ng Hage, at piniling bisitahin ang nayon sa kabila ng mga protesta ni Klaus. Pagdating nila ay masayang lumabas sina Sister Lily, Father Orson at iba pang mga ulila, at binati si Yuno pati na rin ang kanilang mga tinitingalang panauhin. Inaanyayahan nila silang manatili sa gabi, at bagaman tumutol si Klaus, pinilit ni Salem na manatili. Naiinis si Klaus na ang isang maharlika ay dapat mapasa ilalim sa isang napakagandang nayon. Pumasok sila sa simbahan habang naghahanda si Lily ng hapunan na may temang patatas. Habang kumakain ang lahat sa pinakamasarap na pagkaing patatas sa Hage, nalaman ni Yuno mula kay Lily na pareho silang nagpapadala ng pera ni Asta. Naiinis siya dahil mas marami ang pinapadala ni Asta kaysa sa kanya, kaya ipinangako niya kay Lily na ipapadala niya ang buong sweldo sa susunod na buwan. Nang humingi ng tubig si Salem, lumabas si Lily para kumuha ng ilan sa malapit na balon. Bago siya umalis, binalot siya ni Salem sa kanyang balabal, sinasabing malamig sa labas. Gayunpaman, si Yuno ay nakarinig ng isang pakikibaka at nalaman na si Lily ay kinuha, marahil ng mga bandido. Inutusan siya ni Klaus at si Mimosa na umalis kasama nila ni Salem. Sa kabila ng utos ni Klaus, nag-iisa si Yuno para hanapin si Lily. Isa-isang tinalo ang mga bandido hanggang sa matagpuan niya ito sa ilalim ng bungo ng higanteng demonyo. Inutusan ng leader ng bandido si Yuno na isuko ang kanyang grimoire, nagbabantang sunugin ang mukha ni Lily kapag tumanggi siya. Si Yuno ay nagkunwaring sumuko para mabigyan ng pagkakataon si Klaus na atakihin ang bandido sa ulo gamit ang isang magic spear. Ipinaliwanag ni Klaus na gamit ang magic truth flower ni Mimosa, natiyak nila ang tunay na intensyon ni Salem. Partikular niyang hiniling kay Yuno na e-escort siya para maakit niya ito at gumanti. Sinabi ni Klaus na hindi niya papansinin ang kabastusan ni Yuno sa ngayon, dahil si Salem ang may pananagutan sa insidente. Bagamat pinupuri niya ito, hindi pa raw niya ito kinikilala. Tumawa si Mimosa, alam niyang hindi tapat si Klaus sa kanyang sarili. Pinili nilang palayain si Salem at ang kanyang mga tauhan, ngunit nang subukan ni Salem ang isa pang pag-atake kay Yuno, ginamit ni Lily ang kanyang water magic upang itaboy siya, na humantong kay Klaus na sabihin na gusto niyang i-recruit si Lily sa Magic Knights. Samantala, ang huling nawawalang bandido ay nahuli ni Julius, na sinundan si Yuno hanggang doon. Sa wakas ay natagpuan siya ng kanyang tagapayo na si Marks, na humihiling na bumalik siya kaagad upang gawin ang kanyang trabaho. Nang bumalik sina Yuno, Klaus at Mimosa sa base ng Golden Dawn, nalaman nilang nakatanggap din sila ng star mula sa Emperor. Nang kinwestiyon nila kung paano nagiging karapat-dapat ang gayong simpleng misyon ng isang star, ipinaliwanag ni William na nang mahuli si Salem, nauwi siya sa pag-amin sa ilang mga kaso ng katiwalian laban sa kanyang ama. Nang malaman ni Julius ang hitsura ng dungeon, nagpasya siyang iwanan ang paggalugad nito sa ilang individual. Samantala, sa base ng Black Bull, sinubukan ng grupo na magpasya sa isang pangalan para sa anti-bird na patuloy na sumusunod kay Asta. Dumating si Yami at ipinaalam sa kanila na ang Wizard King mismo ay nagutos kay Asta upang tuklasin ang isang malapit na dungeon. Tuwang-tuwa si Asta na personal siyang inutusan ng Wizard King at siya ay masiglang tuklasin ang dungeon. Sinabi ni Yami kay Asta at Noel na sasamahan sila ni Locke para magsilbing squad leader nila. Dumaan sila sa pamamagitan ng Finral's portal at patuloy sila sa paglalakbay patungo sa dungeon. Pagkatapos mag-explore sa dungeon, naramdaman ni Locke ang isang malakas na kaaway gamit ang kanyang magic sense, at nag-cast siya ng kanyang magic thunderboots para umalis, at iniwan si Asta at Noel na depensahan ang kanilang sarili, na labis nilang ikinadismaya. Nag-aalala si Noel sa kanyang sarili na mag-isa lang siya kasama si Asta, at nagmamadaling naglakad sa buong silid, ngunit nahuli siya ng isang halaman na kumakain ng tao. Nagawang ma-disable ni Asta ng saglit, ngunit siya rin ay nahuli sa mga vines nito at sila ay dinala sa nakangangang tiyan ng halimaw upang kainin. Biglang umulan ng mga magical needles na nagligtas sa kanilang dalawa. Nagkomento si Noel sa hindi pangkaraniwang pagkontrol ng mahika, at lumingon sila kay Yuno, kasama sina Mimosa at Klaus ng The Golden Dawn. Umiti si Yuno, sinabi kay Asta na sa wakas ay nabayaran na niya ang kanyang utang. Ang dalawang grupo ay nagpapakilala, at si Klaus ay naiinis sa kawalang galang ni Asta, habang si Noel ay hindi pinapansin ng kanyang pinsan na si Mimosa. Pagkatapos ay nagtanong si Klaus tungkol sa kinaroroonan ng ikatlong miyembro ng Black Bulls, ngunit hindi maamin ni Asta at Noel na iniwan sila ni Locke. Ininsulto ni Klaus ang Black Bulls, tinawag silang incompetent, kaya ipinahayag ni Asta na sila ang mauunang mag-conquer ng dungeon. Ang dalawa ay nagdebate at nagsigawan, habang si Yuno at ang iba ay nakatingin sa amusement.
Nang umalis ang Golden Dawn para galugarin ang dungeon, sinundan sila ng Black Bulls. Parehong iniisip ni Asta at Yuno kung sino ang unang makakarating sa treasure room ng dungeon. Samantala, ipinaalam kay Haring Julius na ang pagsisiyasat sa dungeon ay maayos na nagpapatuloy, ngunit binalaan sila na ang agresibong Diamond Kingdom ay nagpadala ng isang salamangkero sa labanan, ang Lotus of the Abyss upang imbestigahan din ang dungeon. Gayunpaman, ang kanyang korte ay nababahala, subalit si Julius ay may tiwala na sila ay magtagumpay. Natalo na ni Locke ang buong Diamond Kingdom, ngunit ngayon ay masigasig niyang hinarap si Lotus. Sa simula ay sinubukan ni Lotus na tumakas, ngunit mabilis na naabutan siya ni Locke, napagtanto ni Locke na ang kapangyarihan ni Lotus ay kontrolin ang usok. Si Locke ay nagawang makapinsala kay Lotus, ngunit ang kanyang mga tuhod ay biglang bumagsak. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lotus na sa buong oras, siya ay naglabas ng Weakening Magic, isang pag-atake na hindi nakikita ng mata. Samantala, ang Golden Dawn ang unang dumating sa Treasure Door, at nagtataka si Mimosa kung nasaan ang Black Bulls. Bigla siyang tinamaan ng Shards of Crystals at lubha siyang nasugatan. Si Klaus at Yuno ay tumingin sa lokasyon kung saan sila inatake, at isang misteryosong lalaki na may puting buhok mula sa Diamond Kingdom, ang nagdemand na paalisin sila. Sa kabila ng epekto ng mahika, si Locke ay nagsimulang makaramdam ng totoong labanan. Si Locke ay nagsimulang makipaglaban ng seryoso, at nagcast ng electrified sa kanyang mga braso. Napansin ni Lotus na si Locke ay muling nabuhayan, at sinabi niya na mas gugustuhin niyang hindi pumatay ng isang usbong na bata. Sa kabataan ni Locke bilang isang karaniwang tao, siya ay kinutya ng kanyang ina dahil sa kanyang baluktot na pagkatao. Ngunit matapos niyang talunin ang isang maharlika sa pamamagitan ng kanyang mahika, bigla siyang niyakap ng kanyang ina, at kinumbinsi na dapat siyang patuloy na manalo. Sa kasalukuyan, si Locke ay nagpakawala ng isang marahas na pag-atake ngunit napigilan nito ni Lotus, gamit ang kanyang Solidify Smoke sa halaga ng isang makabuluhang mahika. Samantala, si Mimosa ay nagcast ng Cradle of Healing para pagalingin ang kanyang sarili, habang sina Klaus at Yuno ang humarap sa kalaban. Gayunpaman, naramdaman ni Klaus na ang kanilang kalaban ay may napakalawak na mahika kahit na walang grimoire. Napagtanto ni Klaus na sila ay walang pag-asa, at inutusan niya si Yuno na magtungo sa treasure room. Si Asta at Noel ay biglang huminto nang maramdaman ni Noel ang mas malakas na mana sa himpapawid at kinilala ito bilang si Locke. Iminumungkahi ni Asta na tulungan siya, ngunit sinabi ni Noel na dapat silang tumuon sa misyon, dahil malapit nang maabot ng Diamond Kingdom ang treasure room. Kasalukuyan, habang nakikipaglaban si Klaus at nahihirapan si Locke kay Lotus, nagpasya sina Yuno at Asta upang iligtas ang kani-kanilang mga kasamahan. Nang maalala nila ang kanilang pag-uusap ilang taon na ang nakalilipas, pareho nilang ipinahayag na darating sila upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Sa simula ay tumanggi si Locke na makipagtulungan kay Asta at sumugod kay Lotus ng mag-isa, ngunit ipinahayag sa kanya ni Asta na nagkaroon siya ng mga kaibigan na maaasahan niya. Napilitan si Lotus na magseryoso at gumamit ng nakamamatay na vortex na gawa sa usok, na nag-trap sa Black Bulls. Napagtanto ni Locke na nararamdaman ni Lotus ang kanilang magic sa pamamagitan ng kanyang usok, kaya gumamit siya ng lightning bolts para itulak siya sa isang lugar kung saan naghihintay si Asta. Agad na inatake ni Asta si Lotus na nagdulot sa kanya na tumilapon sa pader. Samantala, sabay-sabay na tinawag ni Yuno ang Wind Eagle at Wind Blades para labanan si Mars, isang mahika na nagpahanga kay Klaus. Ngunit, si Yuno ay madaling natalo, at ang agwat sa kanilang kakayahan ay kasing linaw ng araw. Ang pinsalang natamo ni Lotus ay nagpilit sa kanya na umatras gamit ang isang sasakyan na gawa sa usok. Hinabol siya ng Black Bulls, ngunit hindi nila ito nasundan. Iminumungkahi ni Locke na kailangan nilang pumunta sa treasure room dahil yun ang dapat nilang pakay sa simula. Gayunpaman, naramdaman ng sense magic ni Locke at ipinaalam sa kanila na may isang taong mas malakas ang narito. Habang nagsisisi si Lotus na umatras, pinaubayan niya ang misyon kay Mars, ang secret weapon ng Diamond Kingdom. Si Klaus ay natakot sa antas na lakas sa pagitan nila kay Mars, at kinilala niya si Mars bilang isang espesyal na battle mage. Si Yuno ay patuloy na lumalaban ng walang kabuluhan dahil ang kanyang mga pag-atake na batay sa hangin ay tila walang epekto sa crystal magic ni Mars. Sinabihan siya ni Mars na sumuko, ngunit alam ni Yuno na hinding-hindi gagawin ni Asta ang ganoong bagay. Nagalit siya at nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Binagsakan siya ni Mars ng isang higanteng espada, ngunit naligtas siya ni Asta, na hiniwa ito ng malinis sa kalahati. Pagkatapos makipagdebate ni Asta kay Yuno, ibinaling niya ang atensyon kay Mars. Namangha si Klaus na ang isang magsasaka na walang mahika ay maaaring makipaglaban ng labis na higit pa sa nagagawa ng Golden Dawn.
Di nagtagal, dumating sina Locke at Noel upang suportahan sila laban sa mga Diamond clones ni Mars. Walang tigil na inaatake ni Asta si Mars, winasak ang bawat mahika na binato sa kanya. Si Klaus ay hindi makapaniwala, at ipinaliwanag ni Noel na ang kapangyarihan ni Asta ay magic negation. Iniisip ni Klaus na maswerte lang si Asta na biniyayaan ng ganoong kapangyarihan, ngunit sinabihan siya ni Noel na maupo na lang at manood. Nang si Asta ay dinurog ng Diamond Giant ni Mars, nagulat si Klaus nang makita ang matipunong katawan ni Asta, na nagpaisip sa kanya kung anong klaseng pagsasanay ang ginawa ni Asta sa kanyang sarili. Tinawag ni Mars si Asta na isa lamang maliit na bato, at sinabi ni Asta na siya ay isang maliit na bato na dumudurog ng mga diamante, at bigla siyang tumalon at sinira ang Diamond Giant. Sa tagumpay na ito, itinaas ni Asta ang kanyang espada bilang tropeyo. Ginapos ni Klaus si Mars gamit ang kanyang steel magic at kinumpiska ang kanyang grimoire. Nagtataka si Asta kung sapat na ba ito, at tiniyak ito ni Klaus. Pagkatapos ng maikling pagtatalo sa pagitan ni Asta at Klaus, sinira ni Asta ang pintuan patungo sa treasure room. Sa kanilang pagpasok, napapalibutan ang kanilang mga sarili sa napakalaking tambak ng ginto, kayamanan at mga mahiwagang bagay. Naakit si Yuno sa isang scroll, at pagkatapos niyang buksan ito, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanya. Ang mga nakasulat sa scroll ay nawala kaagad, at sinabi ni Klaus sa kanya na ibalik ito. Si Asta ay dinala ni Nero sa isang kakaibang buton, ngunit nang pindutin niya ito, nag-activate ang sense magic ni Locke, at binalaan niya ang iba na dumapa. Ang grimoire na nasa kamay ni Klaus ay biglang lumipad, at ito ay bumalik sa nararapat na may-ari. Si Mars ay lumikha ng alon na gawa sa brilyante, na pumipigil kay Klaus, Locke at Yuno. Nagulat si Klaus sa kung gaano kadaling nakawala si Mars mula sa kanyang anti-magic restraints, at mas lalo siyang nabigla nang mapansin niyang si Mars ay gumagamit ng fire recovery magic, isang katangian na alam niyang imposible, dahil ang mages ay maaari lamang gumamit ng magic mula sa ilalim ng kanilang pangunahing elemento, maging ito ay apoy, tubig, hangin o lupa. Sinimulan ni Mars ang kanyang pag-atake, at mortal na nasugatan si Noel, at si Asta ay sumisigaw sa galit, habang si Mimosa ay sinubukang pagalingin ang sugat ni Noel. Nagmadaling sumugod si Asta patungo kay Mars, ngunit ngayon ay alam na ni Mars ang kapangyarihan ni Asta, kaya mabilis niyang dinaig si Asta at nagdulot sa kanya na tumilapon sa pader. Pagkatapos ay sinimulan ni Mimosa ang paggamit ng pinakamalakas na mahika sa abot ng kanyang makakaya, na kinikilala ang mga pagsisikap at pagsusumikap ni Noel sa buong taon. Sa pagbangon ni Asta, lumipad si Nero patungo sa isang mas maiksing espada, at kinuha ni Asta. Ginamit niya ito upang umatake kay Mars ng mas mahusay, dahil mayroon din itong mga anti-magic na katangian, at ito ay sapat na magaan na maaari niyang gamitin sa sunod-sunod na pag-atake. Muling nagising si Noel at nagbigay ng mga salita na nagpapatibay sa loob ni Asta, na nagsasabing siya ang unang magsasaka na hinangaan niya. Ang bagong espada ni Asta ay kumikinang sa asul, na nagbibigay daan sa kanya na magpakawala ng water slash kay Mars, na nagpapawalang bisa sa kanyang fire recovery magic, at nawalan siya ng malay. Gayunpaman, si Asta ay malubhang nasugatan sa laban, at siya ay bumagsak. Nagmadali si Mimosa na pagalingin si Asta, ngunit nag-aalala siya na maaaring hindi sapat ang kanyang mahika. Naalala ng isang walang malay na Mars ang kanyang panahon sa mga eksperimentong laboratorio ng Diamond Kingdom, kung saan napilitan siyang patayin ang kanyang nag-iisang kaibigan, na tinatawag na Fauna. Bilang nag-iisang survivor ng kanilang forced battle royale, nagpa siya ang mga scientist na ilagay sa kanyang katawan ang mga magic stone at ang fire magic ni Fauna. Samantala, nang magkamalay si Mars, at sa sobrang galit niya kay Asta, naghanda siyang maghatid ng isang fatal blow. Nakalaya si Yuno gamit ang kanyang magic, ngunit ang kanyang four-leaf clover grimoire ay biglang nag-activate at huminto ang oras sa kanyang paligid. Gayunpaman, isang maliit na engkanto ang lumitaw, na nagkas ng mahika na agad na tumalo kay Mars, at ang oras ay nagsimulang tumakbo. Hindi alam ni Yuno kung ano ang nangyari, at napansin niya na ang mga nakasulat na nagmula sa scroll ay lumabas sa kanyang grimoire. Gayon din, hinigop ng grimoire ni Asta ang kinuha niyang espada at lumabas sa mga pahina nito. Si Klaus ay nanalig na ang pagkatalo ni Mars ay para sa kabutihan, ngunit ang dungeon ay nagsimulang gumuho. Ginamit ni Yuno ang kanyang wind magic upang iligtas silang lahat, ngunit nakiusap si Asta na iligtas din si Mars, at sinabing, ang kanilang misyon ay sakupin ang dungeon, at hindi para pumatay. Gayunpaman, hindi nila ito magagawa, dahil ang mabilis na pagkawasak ng dungeon ay napakadelikado. Gamit ang sense magic ni Locke, ligtas niyang ginagabayan sila palabas ng dungeon, habang ginagamit ng ibang salamangkero ang kanilang mahika para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga nahuhulog na bato,
at nakalabas sila ng ligtas mula sa dungeon. Samantala, si Lotus na nakasunod sa kanila ng buong oras, ay nagawang iligtas si Mars kasama ang mga tambak na kayamanan. Sa wakas ay naalala na sinabi sa kanya ni Fauna na lumabas at tingnan ang mundo, at si Mars ay nagpakita ng pasasalamat kay Lotus sa pagligtas sa kanyang buhay. Nang magising si Asta, parehong niyakap ni Klaus ang dalawa, humingi siya ng paumanhin para sa kanyang bastos na pag-uugali sa kanila, at kinikilala sila bilang kahanga-hangang Magic Knights ng Wizard King. Nagising si Asta pagkatapos matulog ng isang buong linggo, at si Noel ay tinukso ng iba pang miyembro ng Black Bulls dahil sa madalas na pag-check up niya kay Asta. Pagkatapos nilang kumain, sina Asta at Noel ay inutusan ni Yami na bisitahin ang punong tanggapan ng Magic Knight dahil humiling sila ng ulat mula sa kanila. Nakasalubong nila sina Yuno, Mimosa at Klaus na papunta rin sa punong tanggapan upang mag-report. Naging mas palakaibigan si Klaus kay Asta, habang si Mimosa ay nagulat nang makita ni Noel na nagkaroon siya ng crush kay Asta mula ng operasyon nila sa dungeon. Nang makita ni Noel ang kanyang pagiging mahiyain, iniisip niya kung siya mismo ay may nararamdaman din para kay Asta, ngunit mabilis niyang nakumbinsi ang kanyang sarili na walang kabuluhan. Dumating sila sa punong tanggapan kung saan lumabas ang Wizard King na si Julius upang batiin silang lahat, at ito ang unang pagkakataon na makita ni Asta at Yuno ang lalaking hinahangaan nila. Naiintriga siya sa bagong natuklasang mahika ni Yuno, na kinilala niya bilang Sylph, isa sa 4 na dakilang espiritu. Pare-pareho siyang nabighani sa bagong anti-magic na espada ni Asta, sa loob na sinasabi niyang nag-a-absorb ng maraming mahika. Tinanong nila si Julius kung paano maging Wizard King at sumagot siya na ito ay sa pamamagitan ng pagiging mahusay. Dagdag pa niya na marapating maging mabuti at magkakaroon ka ng respeto ng mga tao. Pagkatapos ay inimbitahan niya sila sa isang awarding at promotion ceremony ng Magic Knights para sa mga nakatanggap ng maraming stars. Dumalo ang ilang mga kilalang mages, kabilang ang magkapatid na Silva, Nuzzle, Solid, at Nebra. Dumalo rin ang Magic Knights na si Leopold, Alecdora Sandler, pati na rin ang ilang mga kapitan. Pagkatapos ng seremonya, nag-excuse si Julius ngunit inanyayahan silang lahat na magsaya sa isang simpleng reception. Dumalo rin sina Asta, Yuno, Noel, Klaus at Mimosa. Gayunpaman, sa sandaling naroon ang mga maharlika ay hinamak ang kanilang presensya, lalo na si Asta na gumagawa ng magaslaw na pag-uugali. Gayunpaman, nang simulan ng magkapatid na Silva ang pananakot kay Noel, na tinawag siyang bigo, pinuna sila ng isang galit na Asta na minsan ay napakataas ng tingin sa mga Great Magic Knights, dahilan upang balutin siya ni Alecdor sa kanyang Sand Magic para patahimikin siya. Subalit madaling nakaalis si Asta na nagdeklara na isang araw, siya ay magiging Wizard King at patahimikin ang lahat ng nagdududa sa kanya. Ang mga maharlika ay nabigla sa gayong mapangahas na pag-aangkin, at sila ay nagulat sa kanyang bastos na ugali at ang magkapatid na Silva ay naglabas ng isang barrage na mahika laban kay Asta, ngunit pinutol niya ito isa-isa, at napagtanto nila na ang kanyang espada ay isang anti-magic. Pinigilan siya ni Alecdora gamit ang Sand Soldier at binato ni Solid ang isang Water Snake attack, ngunit inilabas ni Asta ang kanyang Deflecting Sword at binalik ito sa kanya. Biglang naglabas si Nuzzle ng napakalaking magic pressure na naghahatid ng malamig na panginginig sa lahat. Sinabihan siya ni Solid na huminto dahil baka mapahiya niya ang pangalan ng pamilyang Silva. Pagkatapos, masayang binati ni Leopold na pinsan ni Mimosa si Asta, na humanga sa kanyang katapangan. Idineklara niyang karibal si Asta at hinamon niya sa isang arm wrestling match. Nagpaliwanag si Nuzzle kay Fugolian, na hindi makatotohanan na ang isang maharlika ay magdedeklara ng isang magsasaka bilang isang karibal. Pareho nilang pinakawalan ang kanilang magical pressure, ngunit isang gwardya ang pumasok sa silid na may balita na ang kabisera ay inaatake sa pangunguna ng isang baliw na lalaking may puting buhok. Ang mga kulupong ng undead ay umaatake sa lungsod kasama ang baliw na lalaki na nagngangalang Raids, na tinawag ang Magic Knights na lumapit at pigilan siya. Lumikha si Alecdora ng modelong lungsod, na higit na advanced kaysa sa paglikha ng modelong bulaklak ni Mimosa. Tinukoy niya ang mga pangunahing lugar, ngunit bago niya maibigay sa kanila ang kanyang mga utos, tumakbo si Asta palabas ng silid, sinabing pupunta siya kung saang lugar ang may pinakamaingay, at sinundan siya ni Leopold. Di nagtagal, hinati ng isang galit na si Fugolian ang grupo sa ilang mga koponan at nagtalaga sa kanila ng lugar na tutugunan. Sa kabila ng pag-aatubili ng ilang maharlika na kumuha ng mga utos, naghiwalay sila at kinuha ni Fugolian si Noel upang maabutan nila sina Asta at Leopold, habang tumugon ang magkapatid na Silva sa Central District. Ang Blue Rose Captain na si Sol at si Charlotte ay tumugon sa silangang distrito, at tumugon sina Alecdora, Yuno at Mimosa sa Northwest District. Sina Hammond Siren at Klaus ng Golden Dawn ay tumugon sa West District,
habang sina Fugolian at Noel ay nakarating sa North District upang hanapin si Asta at Leopold. Isang batang babae ang napapaligiran ng crazed man at mga sangkawan ng undead. Nagnanais si Rades na wasakin ang Clover Kingdom, at habang siya ay nagtangkang patayin ng babae, si Asta ay gumawa ng pasukan upang iligtas ang babae. Si Rades ay nagtawag ng maraming zombies laban kay Asta, na isa-isang pinatay ang mga ito. Samantala, ang iba pang Magic Knights na tumugon sa iba pang lugar ay napagtanto na ang mga zombie ay patuloy na dumarating ng sabay-sabay, at nagpasya na lang silang wasakin ito ng buong lakas. Sa lahat ng mga distrito, ang mga Magic Knights ay nagkas ng napakalakas na kapangyarihan laban sa mga walang isip na zombies. Ang pagpatay sa malaking bahagi ng mga ito at pagkamit ng mga kabalyero ay naging panibagong paghanga ng mga tao. Samantala, nahirapan si Rades na labanan ang anti-magic sword ni Asta, dahil ang kanyang mga zombie ay kinokontrol gamit ang mahika. Tinanong siya ni Asta kung bakit niya sinasaktan ang mga inosenteng tao, at tumawa lang siya, na tinatawag na makasalanan ang lahat ng hindi nakakaintindi sa kanyang mahika. Naglabas siya ng isang higanteng zombie na may palayaw na genie, na mukhang mas mapanganib kaysa sa iba. Nagbato ito ng nakamamatay na sumpa na mahika, na nagiging sanhi ng kahit na bahagyang gasgas ay maging isang mortal na sugat. Sinimulan ni Rades ang pag-target sa batang babae, at desperadong sinubukan ni Asta na ipagtanggol ito, ngunit hindi nagtagal ay nabalaho siya ng mabangis na pagsalakay ng mga magic bolts. Dumating si Noel, ngunit nawala ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili dahil naaalala niya ang masakit na salita ng kanyang mga kapatid. Biglang lumitaw si Fugolian, hinampas ang kanyang ulo at sinabing ang pagiging mahina ay hindi dapat ikahiya, dahil hindi ka magiging malakas kung hindi ka dumaan sa pagiging mahina. Ipinagtanggol ni Noel ang batang babae gamit ang kanyang mahika, at sa tamang oras, dumating si Leopold, na sinunog ang grupo ng mga zombie. Sinabihan niya si Asta na tapusin ito, at nagsimulang sumugod si Asta gamit ang kanyang dalawang espada at pinatumba si Jimmy. Ang baliw na lalaki ay naglabas ng isa pang zombie na tinatawag na Alfred na nagcast ng lightning bolt at inatake si Asta. Ang hari ng Clover, ang self-centered Augustus Tier Clover 13 ay nagtataka kung bakit wala si Julius para ipagtanggol sila. Samantala, gumala si Charmy sa kusina ng kastilyo at nalaman niya na may chef na naghahanda ng isang napakasarap na ulam. Tinanong niya kung maaari niyang matikman ang kanilang luto, at pagkatapos maramdamang hindi siya ordinaryong tao, pumayag sila. Hindi makasabay si Asta sa bilis ni Alfred, at kinutsa siya ni Rades dahil dito. Tinulungan ni Fugolian si Asta sa pamamagitan ng pagsunog kay Alfred at humingi ng paumanhin kay Asta sa pag-abala sa kanyang laban. Sinabi niya kay Asta na kung nais niyang maging Wizard King ay magiging magkaribal sila, at hinahangaan ni Fugolian ang kanyang fighting spirit. Tinanong ni Fugolian ang baliw na lalaki para sa kanyang pangalan at motibo, at sa wakas ay ibinunyag niya na ito ay dahil sa galit. Ipinaliwanag niya na dati siyang top pick sa mga Magic Knight exam, at pagkatapos sumali sa Purple Orcas, hindi nagtagal ay pinatalsik siya dahil sa likas na katangian ng kanyang mahika. Nais niyang gumanti sa kaharian ng Clover gamit ang kanyang mahika, isang motibo na tinatawag siya ni Fugolian na isip bata. Siya ay nagalit at nilabas ang kanyang pinakamalakas na zombie, na tinatawag na Carl, isang pinakamataas na defensive at offensive na sandata. Mahinahong inatake ni Fugolian ang weak spot sa depensa ni Carl, na agad na pumatay sa pamamagitan ng purong pagsabog ng apoy. Binigyang lakas ng loob ni Fugolian sina Asta, Leopold at Noel, tinuruan sila na ang bawat mahika ay may kahinaan. Ang iba't ibang mga zombie at bangkay sa paligid ng lungsod ay nagsimulang bumagsak ng paisa-isa, habang ang mga Magic Knight ay nagtataka kung ano ang layunin ng pag-atake, habang si Yuno ay nagpasya na maging mas malakas, at isang mangkukulam ang tumingin sa lungsod, na nagsasabi na masyado pang maaga para magdiwang sila. Ang pagsalakay ay nabigo matapos talunin ang huling zombie ni Noel at Leopold. Pinigilan ni Fugolian si Rades gamit ang Fire Claws at kinumpiska ang kanyang grimoire. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol, nang buksan niya ito, nagulat siya nang makitang mayroon lamang itong isang spell, ang pagpaparami ng bangkay. Pinaalalahanan ni Asta si Rades para sa pagpunta sa landas na ito, dahil napakalakas ng kanyang mahika at kaya niyang maabot ang isang mataas na ranggo ng Magic Knight. Ang voice receiver sa tenga ni Rades ay nagsabi sa kanya na siya ay masyadong mahina para labanan ang isang kapitan at sinabihan siyang sundin ang plano. Sa buong lungsod, ang iba't ibang mga kapitan ay nahulog sa isang black hole at ipinadala ng ilang kilometro ang layo mula sa lungsod. Si Catherine ang mangkukulam ay nagsimulang i-absorb ang buhay ng mga mamamayan upang mapanatili ang kanyang kabataang hitsura. Gayunpaman, nagulat siya nang makita si Yuno na nagawang iwasan ang black hole, at nakipag-usap sa kanya at nagtanong kung ano ang kanilang layunin.
Sinabi niya kay Yuno na sila ay merong hinahanap na isang tiyak na tao. Gayon din, tinanong ni Fugolian si Raids para sa target ng kanilang pag-atake at ipinahayag na ang kanilang target ay walang iba kundi si Fugolian na ang kapitan ng Crimson Lions. Si Fugolian ay napalibutan ng spatial magic na nagdadala sa kanya sa isang kakaibang lugar. Samantala, unti-unting tinamaan si Yuno sa sumpa ni Catherine at unti-unting nawawala ang kanyang pandama. Nagdalamhati siya na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan, at maging ang mahika ni Sylph ay hindi kusang lumabas. Gayunpaman, bigla siyang nakakuha ng isang matalas na manosensory ability, at naaalala na si Asta ay hindi sumusuko. Sa wakas ay nagawa niyang ilabas si Sylph, at tinaboy niya si Catherine gamit ang isang malakas na tornado. Si Fugolian ay nalilito na nag-explore sa kakaibang puting silid kung saan siya na-teleport at nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na mukha. Si Catherine ay tumilapon sa kastilyo kung saan napunta siya sa parehong kusina ni Charmy. Ngayong bumalik siya sa pagiging matanda, sinubukan niyang i-absorb ang magic ni Charmy, ngunit iniisip ni Charmy na baka kunin ang kanyang pagkain. Nagalit siya at naglabas ng isang higanting tupa na nag-absorb ng mahika ni Catherine na tumalo sa kanya, at ang mga matatandang mamamayan ay bumalik sa normal. Si Charmy ay nagkakandara pa upang habulin ang kanyang pagkain, subalit ito ay sinagip ni Yuno na kinagigiliwan ni Charmy, at tinawag niyang kanyang prinsipe si Yuno. Habang tinatanong nila si Raids kung saan dinala si Fugolian, ipinahihiwatig ni Noel na dapat nasa malapit ang spatial magic caster. Si Asta ay likas na umaatake sa isang tumpok ng mga bangkay kung saan nagtatago ang isang salamangkero na nagngangalang Valtos, na pumupuri kay Asta sa paghahanap sa kanya. Sinabi niya na ang kanilang misyon ay natapos na nung siya ay naglabas ng isang portal kung saan ang katawan ni Fugolian ay bumagsak sa labis na pagdurugo at nawawala ang isang braso. Nagdulot ito ng pagkagulat kay Noel at Asta, habang si Leopold ay naninigas sa kalungkutan at hindi makakilos. Si Noel ay nagmamadaling pigilan ang pagdurugo sa sugat ni Fugolian dahil buo pa rin ang kanyang grimoire, ibig sabihin ay buhay pa siya. Sumisigaw siya kay Leopold para humingi ng tulong, ngunit nananatili itong wala sa sarili. Nang matapos ang kanilang misyon, nagsimulang tumakas si Raids sa pamamagitan ng portal ni Valtos, ngunit inihagis ni Asta ang kanyang espada upang kanselahin ito. Sinimulan niyang bugbugin si Raids, ibinalik ni Asta sa kanya ang 10 ulit na sakit na ginawa niya sa lungsod. Napagtanto ni Valtos na mahirap kalabanin ang mga anti-magic blades ni Asta, at inamin na maaaring nasa problema sila. Ang pag-atake ni Valtos kay Asta ay kinansela ng isang nabuhayang Leopold na nawala sa kanyang sarili dahil sa kalungkutan. Ang na-corner na Valtos at Raids ay nailigtas sa pagdating ng kanilang 5 kaalyado, na nakapalibot sa pagod at sugatang Asta, Noel at Leopold. Si Asta ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinihiwa ang kanyang sariling mga sugat upang kanselahin ang mga epekto ng mga sumpa, na nagpapahintulot sa kanya na gumaling ng kaunti, na ikinagulat ni Raids. Tinignan ni Asta ang kanyang mga kalaban na ipinapahayag na sa buong buhay niya ay wala siyang alam kundi kagipitan at kahirapan, at kung anuman ang dumating na suliranin sa kanyang buhay ay malalagpasan niya ito. Si Asta ay napapalibutan ng mga kaalyado ni Raids, nagpakawala sila ng sandamakmak na pag-atake ng mahika, ngunit nagawa ni Asta na ma-deflect ito gamit ang kanyang movement ability. Si Leopold ay sumali sa labanan, habang si Noel ay gumawa ng water wall upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang kanilang water wall ay inabsorb ng 3 magic, habang sina Asta at Leopold ay nasugatan sa pamamagitan ng wind needles. Kalaunan, bumalik ang mga Magic Knights pagkatapos nilang mag-atubili na pagsamahin ang kanilang mahika. Si Mimosa ay agad na nagcast ng spell upang pagalingin si Fugolian, habang si Nuzzle ay naglabas ng isang barrage of mercury, ngunit ito ay hinihigop ng espesyal na salamander magic. Nagawa ng mga magician na kidnapin si Asta, at bago sila makatakas sa isa sa mga portal ni Valtos, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili, bilang Eye of the Midnight Sun, at idineklara na isang araw ay sisirain nila ang Clover Kingdom. Ang mga Magic Knights ay walang ideya upang mahanap si Asta, at ipinaubaya nila ito bilang kanyang kapalaran. Si Valtos ay pinagalitan ng kanyang mga kaalyado dahil sa kanyang kawalang ingat, habang si Sally, ang magician na dumukot kay Asta, ay sinabihan na dapat nila itong patayin sa kabila ng pagnanais ni Asta na patayin sila. Pagbaba nila sa isang lagusan, nakita nila ang Wizard King na si Julius na naghihintay sa kanila. Agad niyang pinatay ang 2 sa mga magician habang walang kahirap-hirap na iniiwasan ang mga pag-atake ng natitirang 5. Kinulong niya ang mga ito sa time stasis magic, habang ang isang nalilitong Asta ay tumingin sa kanya at napahanga sa sobrang lakas. Tumingin si Julius sa kanya at sinabing kung gusto niyang maging Wizard King, ang antas ng mahika na ito ay isang bagay na kailangan niyang malampasan.
Pagkatapos ay lumapit si Julius sa isang lapida na may mga kakaibang simbolo na hindi pa niya nakita, at nagnanais siyang tanungin ng mga magician sa sandaling bumalik sila sa Clover Kingdom. Biglang kumislap ng liwanag sa kanilang harapan at lumitaw ang isang misteryosong lalaki na miyembro ng Eye of the Midnight Sun. Nakatakas ang misteryosong lalaki kasama ang ilan sa mga miyembro, ngunit nahuli ni Julius ang isa. Hinala niya na ang misteryosong lalaki ang kanilang pinuno batay sa kung gaano kalakas ang kanyang mahika. Si Julius ay tinawag pabalik sa kabisera ni Marks, kung saan nalaman niya na si Fugolion ay nasa isang delikadong estado. Pagkatapos magsagawa ng full sweep ang Magic Knight sa paligid ng lungsod, inutusan niyang palakasin ang depensa ng Clover Kingdom. Humingi ng paumanhin si Nozzle sa kanyang sarili, nanumpa ng paghihiganti sa mga nanakit kay Fugolion. Muling nagising si Leopold at nagpahayag na balang araw ay hihigitan niya ang kanyang kapatid, at gumawa ng marka sa kanyang noo upang ipaalala sa kanya ang sumpang ito. Ang muling pagtayo ng lungsod ay nagpapatuloy ng maayos, ngunit pinaghihinalaan ni Julius na may isang traidor sa hanay ng Magic Knights. Samantala, sa base ng Midnight Sun, si Raids ay sumusumpa na maghihiganti kay Asta, habang si Sally, na interesado sa kanyang mga anti-magic na katangian, ay nagsabi na dapat itong payagang gumawa ng eksperimento kay Asta. Ang pinuno ng Midnight Sun ay tinamaan ng kaunting kapangyarihan ni Julius, na nanginginig ang isang braso nito at kinikilala ang kahangahangang mahika ng Wizard King. Sa kaharian ng Clover, si Asta at Noel ay tumanggap ng mga muffin mula sa batang babae na kanilang naligtas, na agad na inubos ni Charmy. Maganda ang mood niya dahil nakita niya si Yuno, na tinatawag niyang Food Prince. Dumaan sina Yuno, Mimosa, at Klaus, at nagulat siya nang malaman niyang magkakilala sina Asta at Yuno. Biglang nagpakawala si Yuno ng wind magic patungo kay Asta, na hiniwa ito ni Asta sa kalahati. Pagkatapos ay nakita niya ang mga titik na isinulat ng mahika, na nagsasabing, "See you later Shrimpsta," karaniwang ibig sabihin ay hipon si Asta, na talagang ikinagalit niya. Magkahiwalay ang landas ng dalawa, ngunit parehong sabik na maging mas malakas ang isa't isa. Bumalik si Asta at Noel sa base ng Black Bulls, kung saan bumalik sina Magna at Locke mula sa kanilang misyon, na nakakuha ng isang star para sa kanilang mga pagsisikap. Sa hindi inaasahan, si Asta ay ginawang third-class junior Magic Knight para din sa kanyang mga pagsisikap, habang si Charmy ay ginawang first-class para sa kanyang paghuli kay Catherine, na agad niyang ipinagmamalaki sa iba. Si Magna at Locke ay nalulungkot dahil sila ay nasa 5th class pa rin. Gayunpaman, nag-aalala si Asta tungkol sa estado ni Fugolion, ngunit tiniyak ni Yami, na nagsasabi na higit pa riyan ang kailangang gawin ng kalaban para patayin siya. Habang nagpapahinga si Asta, inanyayahan siya ni Finral sa isang mixer. Nagkaproblema si Finral sa pagpapasya kung sino pa ang dadalhin niya sa isang mixer. Isa-isa niyang crinose out ang mga miyembro ng Black Bulls hanggang sa nagpasya siyang kunin si Locke, at iniwan nila si Gordo na gustong sumama sa kanila. Ang tatlo ay dinala sa lungsod ng Nin, kung saan palihim na sinundan sila ni Noel, na nag-aalala at naguguluhan na pupunta si Asta sa isang mixer. Dumating sila sa Drivy Rinker, isang bar kung saan sila nagkikita at ipinakilala ang ilang mga sarili sa mga babae. Si Finral at Locke ay nagpapakita ng kanilang mga kakayahan sa mahika, habang ipinagmamalaki ni Asta na siya ang magiging Wizard King. Gayunpaman, iniisip ng mga dalagang babae na silang tatlo ay problema lamang, lalo na't sila ay mga miyembro ng Black Bulls. Pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang si Rebecca, Helen, at Erica. Sinubukan ni Finral na makipag-usap, ngunit si Locke at Asta ay walang pag-asa at siya ay nagsimulang mawalan din ng pag-asa sa kanyang pagkabigo sa isang mixer na nakabalat bilang isang barmaid. Natuwa si Noel na hindi maganda ang nangyayari, habang si Sek ay nasa malapit ding mixer, ngunit ang mga babae ay nababaliw din sa kanyang kakaibang ugali. Nang sumigaw siya kay Noel na humingi ng isa pang inumin, pinaulanan siya nito ng tubig, na nagkaroon ng respeto sa kanya ang mga dalagang babae na nagbibigay ng masigasig na thumbs up. Sa isang himala, ang mixer ng Black Bulls ay nagsimulang maging maayos. Si Helen ay nabighani kay Locke at ang dalawa ay lumabas upang ipakita ang kanilang mahika sa isa't isa, habang si Erica ay nagpasya na sumama kay Finral sa kabila ng kanyang katangahan, at si Asta ay naiwang mag-isa kasama si Rebecca, na tila walang gusto sa kanya. Gayunpaman, ang dalawa ay nagbubuklod ang kanilang mutual love at nagsimula silang magkasundo. Isang lasing na lalaki ang nagsimulang mang-istorbo at mang-insulto kay Rebecca, ngunit inihagis siya ni Asta sa mixer ni Sek, dahilan para umalis ang mga babae. Hinawakan ni Rebecca si Asta at tumakbo sila sa isang eskinita, habang mahigpit na sinusundan sila ni Noel. Nahulog ang loob ni Rebecca kay Asta at tinanong siya kung may babaeng gusto niya, na sinagot naman ni Asta.
Sinabi ni Asta na bagamat siya ay nabigo kay Lily, hindi niya planong sumuko, habang si Noel ay nag-aakala na siya ang babaeng gusto niya. Samantala, sina Finral at Locke ay parehong tinanggihan ng mga babae at malungkot silang umuwi. Patuloy na nagsasanay si Asta upang maging Wizard King, habang iniisip ng iba't ibang karakter ang kanilang alaala sa pag-akyat ng ranggo ni Asta. Sa bayan ng Hage, ipinagmamalaki ni na Sister Lily at Father Orson si Asta matapos marinig ang kanyang mga kabayanihang gawa sa Kapitolyo. Sa pamamagitan ng mga pondong ibinalik nila ni Yuno, sila ngayon ay nakatira ng komportabli sa tabi ng Master of the Grimoire Tower. Naaalala nila ang paghihirap at sakit na nararamdaman ni Asta sa hindi pagtanggap ng grimoire sa seremonya, ngunit sila ay nalulubod na ang lahat ay naging maayos para sa batang lalaki na walang mahika. Sa base ng Black Bull, itinago ni Gordon ang isang diary tungkol sa mga pakikipagsapalaran ng kanyang matalik na kaibigan na si Asta. Naalala niya ang kahangahangang pagpapakita ni Asta sa seremonya ng Magic Night at ang kanyang unang ilang araw ng pagtatrabaho sa mga gawain sa base ng Black Bull. Naguguluhan si Noel sa hindi pagkakaunawaan kung gusto siya ni Asta. Hindi niya matanggap na maaari siyang magkaroon ng damdamin para sa isang karaniwang tao, ngunit inamin niya na sa ilang mga pagkakataon, ay medyo cool siya, kabilang ang mga labanan sa Saucy Village at Mars. Bumalik si Asta sa base kung saan ang nahihiyang si Noel ay pinalipad siya sa pamamagitan ng mahika na gawa sa tubig. Samantala, naghahanda sina Yuno, Klaus at Mimosa na umalis para sa isang misyon. Ngunit si Yuno ay nahihiya na ang chariot na inihanda ni Klaus ay para sa kanila. Habang magkahiwalay silang umalis, naalala ni Yuno ang kanyang pangako kay Asta mula sa murang edad. Ang dalawa ay sinumpa ang magkaribal na maging Wizard King, at hinahangaan niya ito na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Gayunpaman, natutuwa sina Sister Lily at Father Orson na mabalitaan na si Yuno ay ginawang isang first class na Junior Magic Knight, ngunit nagulat din sila na malaman na si Asta ay ginawang third class kung saan binibigyan ni Yami ang Black Bulls ng isang araw na pahinga. Binisita ni Ghosh ang kanyang kapatid na si Marie sa bayan ng Nin para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Gayon din, hiniling ni Asta kay Magna na dalhin siya sa Nint na nangakong makikipaglaro sa mga kapatid ni Rebecca. Nagtataka si Noel kung ano ang mangyayari, kaya palihim niyang sinundan si Asta. Binili ni Ghosh ang buong paninda sa tindahan para kay Marie, kung saan naalala niya bilang isang dating convict, siya lamang ang kanyang kagalakan at dahilan para mabuhay. Pagdating niya malapit sa simbahan, kinilabutan siya nang makita si Marie na nakikipaglaro kay Asta. Galit niyang inapakan ang ulo ni Asta, ngunit nang sabihin ni Marie na ikakasal siya kay Asta balang araw, sinimulan niya itong patamaan ng mirror bolts. Si Ghosh ay pinigilan ni Sister Teresa, na namamahala sa lokal na orphanage, at dinala si Marie kasama niya. Inimbitahan sila ni Rebecca sa kanyang restaurant at magpalipas ng gabi, kung saan naghanda siya ng maraming pagkain para kay Asta. Pinupuri ni Asta ang kanyang husay sa pagluluto, na sinasabing magiging mabuting asawa siya balang araw. Hinikayat siya ng kanyang mga kapatid na nagustuhan si Asta, na tumabi sa kanya ngayong gabi, na naging dahilan para sa labis na galit ni Noel nang marinig ang lahat. Alam ni Rebecca ang mungkahi ng kanyang mga kapatid na tumabi si Asta sa kanyang pagtulog, at bumangon siya upang tingnan ang kanyang mga kapatid. Sa parehong oras, pumunta si Ghosh kung saan natutulog si Asta, inatake niya ito at inilunsad palabas sa kalye. Si Rebecca ay nagmamadaling lumabas ng bahay at sinabi kay Asta na nawawala ang kanyang mga kapatid. Sa buong lungsod, ang mga magulang na nababagabag ay lumalabas sa kanilang mga tahanan, at tinatawag ang kanilang mga nawawalang anak. Samantala, tinangay ng isang salamangkero na may puting buhok ang mga bata palayo, na tinatawag silang kanyang mga bagong matalik na kaibigan. Ipinaalam ni Sister Teresa kay Ghosh na kahit si Marie ay kinuha na, at agad silang umalis para hanapin siya, gamit ang isa sa mga salamin ni Ghosh na laging dala ni Marie. Sinabihan si Noel na manatili sa lungsod upang ipagtanggol ang mga mamamayan at makipag-ugnayan sa punong tanggapan ng Magic Night upang ipaalam sa kanila kung ano ang nangyayari. Habang pinapanatili niya ang seguridad ng mga mamamayan, nalaman niyang si Sek ay tumutulong din. Nagising si Marie at nakawala sa hypnosis dahil sa salamin. Nakakita siya ng dalawang lalaki, si Nidge na gumagamit ng snow magic, at si Burrow, isang malaking matipunong lalaki. Ang dalawa ay nagtatrabaho upang mangidnap ng mga bata at higupin ang kanilang mahika. Ginamit ni Burrow ang kanyang espesyal na glasses at nakita niyang si Marie ay may malakas na taglay ng mahika. Hinagis niya sa niebe ang isa sa mga kapatid ni Rebecca na tinatawag na Marco, matapos makitang meron lamang itong kaunting mahika. Nang matagpuan nina Asta, Teresa at Ghosh si Marco na nasa snow, pinuntahan nina Asta at Teresa para iligtas siya, habang si Ghosh ay nagpapatuloy sa paghahanap sa iba pang nawawala. Tinapik ni Asta si Marco gamit ang kanyang espada,
kinansela ang hypnosis, at si Teresa ay nagpakawala ng mahika upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa tamang oras, si Ghosh ay nakapasok sa kuweba at natagpuan si Marie na kinakaladkad upang higupin ang kanyang mahika. Nakita ni Ghosh na may sugat si Marie at siya ay galit na galit, habang si Nidge at Burrow ay hindi kinabahan sa pakikipaglaban sa isang Magic Knight, at nang hindi siya kayang pigilan ni Nidge, kinuha ni Burrow na hostage si Marie upang pilitin na huminto si Ghosh. Gayunpaman, naligtas si Marie sa pagdating ni Asta at Teresa, at si Marie ay tumakbo at niyakap si Asta sa halip na si Ghosh. Sinimulan ni Teresa ang pag-inspeksyon sa mga bata at nalaman niya na marami sa kanila ang nawalan ng mahika at malamang na hindi na muling gagamit ng magic sa hinaharap. Si Nidge at Burrow ay na-corner, ngunit gamit ang kanyang espesyal na glasses, natukoy ni Burrow na si Asta ay walang anumang mahiwagang mahika, at nagboluntaryong labanan niya mismo, ngunit sa kanyang pagkabigla ay agad siyang natalo. Sinabi ni Asta na hinding-hindi niya mapapatawad ang mga ito sa pananakit nila sa mga bata. Dumating si Sex sa base ng Black Bull upang maghanap ng mga reinforcement para sa nymph, ngunit napag-alaman niya na ang lugar ay basura. Siya ay natakot kina Gordon at Gray, at nagalit si Yummy, sa pag-aakalang isang debt collector si Sex, at hinawakan siya sa ulo. Samantala, si Nidge ay natalo ni Ghosh, habang pinigilan ni Teresa si Burrow. Nagalit si Asta kay Burrow na hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Habang sinimulan ni Teresa na pagalingin ang iba pang mga bata, si Burrow ay lihim na nagpadala ng isang minion upang humingi ng tulong. Tinawag ni Teresa si Asta at sinabi sa kanya na minsang nagsanay si Sister Lily sa kanilang simbahan sa Nin. Tuwang-tuwa si Asta na nagtanong kay Teresa kung ano ang sinasabi ni Lily tungkol sa kanya, at sumagot siya na kilala niya ito na pandak at maingay, ngunit mayroong hindi matitinag na fighting spirit, isang katangian na sinusubukang tularan ni Sister Lily. Habang sinimulan ni Teresa na pagalingin ang iba pang mga bata, si Burrow ay lihim na nagpadala ng isang minion upang humingi ng tulong. Biglang lumitaw si Sally, na tumutugon sa senyales na pinadala ni Burrow. Si Ghosh ay nagcast ng isang volley of beam sa sobrang galit, ngunit lahat ng iyon ay naitaboy ng salamander ni Sally. Sinubukan ni Asta na hiwain ito, ngunit madali niyang iniiwasan ang mga pag-atake ni Asta, at hinuli siya ni Sally bago pa makagawa ng anumang pinsala. Nagawang palayain ni Teresa si Asta gamit ang fire magic, na inihayag na siya ay dating Magic Knight ng Crimson Lions, dala ang epithet ng She-Leopard at mentor ni Fugolian. Pinag-isipan ni Sally na maaaring mahirapan siya sa 3-on-1 fight, gayunpaman, hiniling sa kanya ni Burrow na pagalingin siya para makatulong, ngunit lihim siyang nagplano upang makatakas sa isang sandali. Pagkatapos ay itinurok ni Sally kay Burrow ang isang mapanganib na gamot, na agad siyang nag-transform sa isang higanteng putik. Sa kanilang pagkabigla, si Ghosh na hindi gustong madamay si Marie sa mas mapanganib na sitwasyon, ay hinawakan siya at umalis para dito, at naiwan sina Asta, Teresa at ang iba pang mga bata upang iligtas ang kanilang sarili. Si Burrow ay nagsimulang magalit, at si Teresa ay nagcast ng Flame Cheetah upang maihatid ang mga bata sa kaligtasan, ngunit kakailanganin ng mahabang oras para makalabas silang lahat. Sinubukan ni Burrow na patayin si Nidge, ngunit pinigilan ni Asta ang pag-atake. Sinabi niya kay Nidge na hindi pa niya nababayaran ang kanyang mga krimen. Samantala, patuloy na tumakas si Ghosh dahil wala siyang pakialam sa iba basta ligtas si Marie. Sa isang pagbabalik-tanaw, napag-alaman na dati silang bahagi ng mayayamang pamilyang Adli, ngunit nang mapatay ang kanilang mga magulang, ang kanilang kayamanan ay dinala ng kanilang mga karibal. Ngayong kailangan nilang buhayin ang kanilang sarili, naging magnanakaw si Ghosh hanggang siya ay tuluyang naaresto at ipinakulong, habang si Marie ay ipinadala sa isang ampunan kasama si Teresa. Sa kasalukuyan, napahinto si Ghosh nang sabihin ni Marie na napupuot siya sa kanya dahil sa pagiging kaawa-awa. Ibinaba siya ni Ghosh kasama ang ibang mga bata, at sa pagnanais na ipagmalaki siya ng kanyang kapatid na babae, binalikan niya si Asta at Teresa, ngunit inaasahan niya na tumakas sila dahil pakiramdam niya sa bandang huli ang mga tao lamang ang nagmamalasakit sa kanilang sarili. Sa kanyang pagtataka, nanatili pa rin sina Asta at Teresa na buong tapang na ipinagtanggol ang mga bata habang siya ay tumakas. Dumating siya sa tamang oras upang tulungan si Asta, ngunit ang kanyang mirror magic ay nagdudulot lamang ng kaunting epekto kay Burrow. Hinampa siya ni Burrow mula sa itaas, at muling ipinagtanggol siya ni Asta, na nagpasya si Ghosh sa unang pagkakataon na makipagtulungan sa ibang tao. Gumawa si Ghosh ng bagong spell sa kanyang grimoire at sinabihan si Asta na tumingin sa kanyang mata. Nilabas niya ang napakaraming clone ni Asta na may mga espada na pinalakas ng mirror magic ni Ghosh, at matagumpay nilang napatay si Burrow habang nawala ng kakayahan si Sally. Tinanggap ni Nidge ang pananagutan para sa mga aksyon nila ng kanyang kapatid, subalit biglang bumalot sa kuweba ang isang liwanag na parang araw,
at sina Nij at Ghosh ay biglang inatake ng mga light spears habang si Theresa ay lubhang nasugatan sa pagtatanggol kay Asta, at nasindak silang tumingin nang lumitaw ang pinuno ng Eye of the Midnight Sun, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Licht. Laking gulat ni Asta nang makitang mayroon ding four-leaf clover grimoire si Licht tulad ni Yuno. Nang nagsimula ang pagdugo sa sugat ni Theresa, isinasaalang-alang ni Asta ang isang suicide charge laban kay Licht. Sa galit niya na kay Asta ang may 5 dahon na clover grimoire, sinubukan ni Licht na kunin ito mula sa kanya. Gayunpaman, gamit ang magic ni Finral, si Yami ay lumitaw sa tamang oras upang iligtas si Asta. Inutusan niya si Finral na iuwi ang mga nasugatan, at inaasahan ni Yami na babalik siya, na ikinatakot ni Finral dahil balak niyang lumayo sa delikadong sitwasyon. Sabik na makita ni Asta ang kanyang kapitan na lumaban, at nakiusap na manatili habang si Licht ay interesadong labanan ang dark magic ni Yami. Sa kanilang tunggalian, sinabi ni Licht kay Yami ang kanyang nakaraan. Minsan siyang nagmula sa isang nayon na puno ng mga mahuhusay na salamangkero, ngunit sila ay pinatay at ang kanilang mahika ay ninakaw mula sa kanila. Si Yami, na nagsasabing hindi maganda ang kanyang kwento, ay nagsalaysay din tungkol sa kanyang sarili. Siya ay isang mangingisda mula sa Land of the Sun kung saan siya naligo sa pampang sa kaharian ng Clover, at matapos bugbugin ng isang grupo ng mga lalaki, siya ay ginawang kapitan. Nang malaman ni Yami na si Licht ang may pananagutan sa pananakit kay Fugolian, nagalit siya at nagawa niyang patamaan si Licht ng isang dark magic slash na nagpahanga kay Asta. Sinabi ni Yami na walang paraan upang matalo ni Licht si Fugolian nang walang ginagawang pandaraya, at inimbitahan siyang harapin ang tunay na kapangyarihan ng isang Magic Knight Captain. Sinabi ni Yami kay Asta na tulungan siya at ituro sa kanya ang tungkol sa kapangyarihan ng Kai, isang uri ng sixth sense na nagpapahintulot sa kanya na ma-predict at ma-counter ang mga pag-atake ni Licht. Sinabi ni Asta na imposible para sa kanya na gawin ito ng biglaan, at sumagot si Yami na kung plano niyang maging Wizard King, dapat niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon mula dito. Dagdag pa niya na isagawa ito sa pakikipaglaban kay Voltos, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga tenga, ngunit sa pamamagitan ng paghasa sa lahat ng 5 pandama upang kumilos bilang isa. Nag-concentrate si Asta at nagawang ilihis ang isa sa mga spell ni Voltos pabalik sa kanya, na ikinagalit ni Licht at gumamit ng lightning whips na imposibleng mahulaan upang kontrahin ang kanilang paggamit ng Kai, at ang matinding pag-atake ay nagiging sanhi sa pagbagsak ng mga bato. Sa palagay ni Licht ay nanalo siya, ngunit sa kanyang pagtataka, sina Yami at Asta ay lumabas mula sa ilalim ng mga bato. Ipinagpatuloy ni Yami at Licht ang kanilang tunggalian gamit ang kanyang black magic na natural na kaaway ng light magic, at laking respeto ni Licht sa kakayahan ni Yami. Sa pagkilala sa kanya bilang isang karapat-dapat na kalaban, tinanong siya ni Yami para sa kanyang mga intensyon sa Clover Kingdom, at tumugon siya na nais niyang magtatag ng isang bagong kaharian, isang malaya sa katiwalian at diskriminasyon na kinakaharap ng mga karaniwang tao at sa mga taong walang mahika. Namangha si Asta sa kapangyarihan ng kanyang kapitan, at inutusan siya ni Yami na labanan si Voltos sa kanyang sariling paraan. Sumugod si Asta ngunit napigilan ito ng isang barrage ng curse bolts na nagmumula sa kakaibang mga anggulo. Nagpasya siyang i-dispel ang kanyang sandata at dumaan sa isang portal na ginawa ni Voltos, at sinuntok niya sa mukha. Natuwa si Yami na malaman niyang nasuntok lang ni Asta ang isang lalaki na nakakatawa. Palihim na umatake si Licht kay Yami, ngunit hinigop ng espada ang kanyang mahika at napagtanto niya na hindi siya makagalaw. Hinampa siya ni Yami ng black magic na malubhang nasugatan si Licht. Si Yami ay kinikilala ni Licht bilang pangalawang tao na lumaban sa kanya bilang isang kapantay, at nagsimula siyang maghanda ng isang napakalakas at mapangwasak na spell na imposibleng depensahan. Samantala, tiningnan ni Ghosh ang nag-aagaw buhay na si Theresa, na binigay ang maliit na natitirang mahika mula sa kanya at sinabihan siyang pumunta at iligtas si Asta. Nakiusap siya kay Finral na bumalik sa kuweba, habang naghahanda si Yami ng isang depensang hakbang, ngunit sinabi niya na malamang ay mamamatay sila, at kahit si Asta ay mamamatay din bago niya subukang hiwain ang light beam. Sa saktong oras ay dumating sina Finral at Ghosh hanggang sa i-cast ni Licht ang kanyang mahika. Ang Holy Ray of Light ni Ghosh ay may kakayahan na ipalit siya kay Asta at Yami. Gamit ang kanyang mahika, nagawa niyang ibalik ang light beam papunta kay Licht, na nagsasabi na ang salamin ay palaging sumasalamin sa liwanag. Samantala, tinitingnan ng ilang miyembro ng Midnight Sun ang sugatang katawan ni Sally, at nagpasya na ngayon na ang oras para lumabas sila. Nang magsimulang bumalik ang mga bata sa bayan ng Ninth, lumabas sina Noel at Rebecca upang hanapin si Marco at ang iba pa. Sinundan nila si Nero pabalik sa simbahan, kung saan natagpuan nila ang sugatang si Theresa at napagtanto ni Noel na nasa kuweba pa rin sila naglalaban.
Lumapit si Yami at ang iba pa kay Lick, na naalala ng magkamalay at nakilala si Ghosh bilang isang kaibigan mula noong unang panahon, sa kabila ng si Ghosh mismo ay walang maalala kung sino siya. Ginapos ni Yami ang parehong Lick at Volthos na may dark binding habang hinihintay nilang makabawi ang spatial magic ni Finral, na labis na ikinainis nila ni Ghosh. Biglang lumabas mula sa isang portal ang tatlong miyembro ng Midnight Sun, at isa sa kanila ay si Raya, ang gumagamit ng light magic para hawakan ang grimoire ni Yami. Ang isa pa ay si Fauna, ay nagsimulang pagalingin si Lick gamit ang fire-based healing magic na kinilala ni Lick bilang pinakamalakas niyang miyembro, mas malakas pa kaysa sa kanya, ang Third Eye. Sumabak sa labanan ang tatlo, at nagulat si Yami na kinopya ni Raya ang kanyang dark magic, na nagsasabing edemanda niya siya para sa paglabag sa copyright. Ang pangatlong miyembro, na tinatawag na Vito, ay gumagamit ng monstrous beast magic upang atakihin si Yami, at sinira ang kanyang mahalagang katana. Ang mga bagay ay mukhang kakilakilabot para sa Black Bulls, dahil parehong mababa ang mana ni Finral at Ghosh, habang sina Asta at Yami ay napaatras. Ang sitwasyon ay lalong lumala nang si Fauna ay naglabas ng Spirit of Fire, ang isa sa 4 na dakilang espiritu na kinikilalang Salamander. Halos hindi kayang depensahan ni Yami ang kanyang sarili laban sa Fire Blast, at dapat niyang ipagtanggol ang kanyang miyembro laban sa pagsalakay ng Third Eye. Napag-alaman ni Finral na si Yami ay walang laban, kahit na sinasabi ni Lick na ang bawat isa sa Third Eye ay mas malakas kaysa sa isang kapitan ng Magic Squad. Habang naghahanda ang Third Eye na tapusin ang isang walang laban na si Yami, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Nang mawala ang usok, 3 kapitan ng Magic Knight ang lumabas upang iligtas sila, si Nozzle ng Silver Eagles, si Charlotte ng Blue Roses, at si Jack the Reaper ng Green Praying Mantis. Si Jack ay nagdamdam na ang Third Eye ay nag-aangkin na mas malakas kaysa sa isang kapitan, at sa sandaling ilagay ang teoryang iyon sa pagsubok, ang dalawang panig ay nagkatinginan sa isa't isa at isang matinding laban ang naghihintay. At dito lamang nagtatapos ang Part 6 ng Black Clover. Kung nagustuhan nyo ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para ma-update